Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Sa makabagong panahon ngayon, usong-uso na nga ang live stream sa social media. Sa paraan na ito, real-time nang nakikita ng mga manonood ang nangyayari sa taong nasa likod ng kamera. Sa ating ang storya ngayon, talakay natin ang dalawang viral na krimen na nakunan pa nga sa isang live stream sa social media. Masipag sa trabaho, matyaga at mapagbahal na ina. Ganyan ilarawan ang babaeng tindera sa live stream video na si Paloma. Subalit ngayon ay si Paloma ay nasa ospital at lumalaban para sa kanyang buhay. Sapagkat ang babae ay bigla na lamang binaril ng malapitan habang siya ay naka-live stream. Pero bakit nga ito sinapit ni Paloma at sino ang suspect sa likod ng krimen na ito? Ang biktima nga ay kinilalang si Paloma Jovellanos, isang 23 years old na babae mula sa barangay Santa Ana, Taytay, Rizal. Siya ay nagtatrabaho bilang vegetable vendor at ang pwesto ng tindahan niya ay nasa harapan ng isang kalye sa Purok Kwarto. Si Paloma ay mayroong 2 anak at pangarap nga ng babaeng mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Kaya naman araw-araw sinisipagan ni Paloma ang kanyang pagtitinda sa palengke. Maaga siyang gumigising para asikasuhin ang kanyang panindang gulay. Sinisigurado nga ng babae na kalidad ang ibinebenta niyang gulay araw-araw. Mabait, palabiro at mapagkakatiwalaan. Ganyan nga ilarawan si Paloma ng kanyang amo at mga katrabaho. Kapag naman walang trabaho si Paloma, siya ay mahilig gumawa ng mga video na kanyang ipinopost sa TikTok. Para nga kahit papano ay malibang sa kanyang trabaho, nakagawian na ni Paloma na mag-live stream sa Facebook tuwing nagtitinda. Sa social media account nga ni Paloma, makikita ang mga video ng babae na nagtitinda sa magkaibang anggulo at mga araw. At January 16, 2026, tulad nga ng mga naunang araw, nag-live stream si Paloma sa social media. At bandang 4:30 ng hapon nang nagsimula nga ang kanyang live stream video. Si Paloma ay nakasuot noon ng asul na damit, short at nakalugay pa ang mga buhok. At makalipas lamang ang ilang minuto, unti-unti nang nagdatingan ang mga suki ni Paloma para bumili ng kanyang mga gulay. Habang gumagabi nga, mas dumadami pa ang customer ng babae. Habang nagpapatuloy nga ang live, isang lalaki ang tahimik na lumapit sa likuran ni Paloma. Hindi naman ito napansin ng dalaga dahil abala siya sa pag-aayos ng kanyang mga paninda. At maya-maya pa ilang segundo lamang ang lumipas at umalingaw-ngaw nga ang isang putok ng baril. Ang tindera ng gulay na si Paloma ay tinamaan at bigla na lamang tumumba. Habang ang gunman naman ay agad na naglakad palayo. Ang live stream na dati ay puno ng tawaran sa kanyang mga paninda ay napalitan ng sigawan, gulat at kaguluhan. Ang mga nanonood kay Paloma ay naging saksi nga sa walang habas na pamamaril sa babae. Nagulat ang kanyang mga viewers sa kanilang nasaksihang krimen. Ang mga namimili naman sa paligid ni Paloma ay labis ngang nabigla sa kanilang nakita at ilan sa kanila ay nagtakbuhan matapos ang pamamaril. Sa pangamba nga na baka sila ay madamay. Ilan nga sa kanila ay akala prank lamang ang ginawa ni Paloma at hindi na tinag. Samantala, ang mga katrabaho naman ni Paloma ay agad na sumaklolo sa tindera. Maging sila ay hindi nga makapaniwala sa mga nangyari. Ang mga lalaking kasamahan ni Paloma ay sinubukang pang pumara ng tricycle para isugod sa ospital si Paloma. Ngunit ni isa sa mga ito ay wala ngang huminto para dalhin siya sa ospital. Ayon nga sa ilan, marahil ay nadala ng takot sa insidente ang ilang mga tricycle driver na dumadaan. Ilang minuto pa nga ang lumipas hanggang sa tuluyan ng inend ng isang katrabaho ni Paloma ang kanyang live stream. Ayon nga sa balita, itinakbo si Paloma sa Pasig City General Hospital at siya nga ay nakaligtas mula sa pinsala na kanyang tinamo. Agad namang nagsagawa ng investigasyon ang mga pulis hinggil sa karumal-dumal na krimen na ito. Ayon nga sa isang katrabaho ni Paloma, nang narinig niya ang putok ng mga baril, agad siyang lumabas ng bodega. Sa tapat nga ng pwesto, tumambad sa kanya si Paloma na nakahandusay na sa kalye at ito ay duguan. Ayon nga sa isang salaysay naman ng isa pang katrabaho ng biktima, abala siya sa pag-aayos ng gulay nang narinig ang isang malakas na tunog. Nung una, akala nga ng lalaki na isang gulong lamang ang sumabog.
Kaya naman agad siyang tumakbo papunta sa pwesto at natagpuan nga ang kanyang katrabaho na si Paloma na nakahiga na sa lupa. Sinabi naman ng isa pang saksi na tulala siya nang narinig ang putok na baril. Nang nakita nga nila ang sinapit ni Paloma, agad silang tumawag ng tricycle pero natakot ang mga ito kaya walang huminto sa kanila. Ayon sa mga pulis na nag-iimbestiga ng insidente, matapos ang pamamaril, kaswal na naglakad ang sospek sa isang iskinita para tumakas. Sinabi din nila na ang sospek ay sumakay sa isang motor na dala-dala ng isang lalaki na tila nag-aantay sa sospek. At January 17, 2026 ng umaga, nang nagkasanang hot pursuit operation ng mga pulis para maaresto ang gunman. Naabutan nila ang sospek sa bahay nito sa Angono, Rizal at agad nila itong inaresto. Ang lalaking namaril kay Paloma ay kinilalang si Freddy Pagal, 31 years old. Napag-alaman din na ang sospek at biktima ay magkakilala pala. Si Paloma at Freddy ay parehong miyembro ng isang fraternity. Inggit at galit naman ang pinaniniwalaang motibo sa pamamaril kay Paloma ng sospek. Ayon sa mga pulis, si Freddy ay dating kinakasama ng amo ni Paloma. Ilang taon na ding nagtatrabaho si Paloma sa gulayan ng kanyang amo. Ni minsan nga ay hindi nagkaroon ng problema ang amo ni Paloma sa kanya kaya ibinigay nito ang kanyang buong tiwala kay Paloma. At naging tapat naman ang biktima sa kanyang amo. Kaya naman, nang nalaman ni Paloma na may karelasyon na ibang babae si Freddy, sinabi niya ito sa kanyang amo. Dahil dito nagkaroon nga ng iringan sa pagitan ni Paloma at Freddy. Ayon sa mga pulis, si Paloma ang naging susi kaya nabunyag ang maling ginagawa ni Freddy. Kaya naman pininiwala ang gumanti ang sospek sa biktima. Nagdagdagan pa nga ang galit ng sospek sa biktima nang tuluyan ng maghiwalay si Freddy at ang amo ni Paloma. Matapos nga ang hiwalayan, ang amo ni Paloma at si Freddy ay naghatian ng kanilang mga ari-arian. At ang tindahan nga ng gulay ay napunta sa amo ni Paloma. Mula nga noon, ipinagkatiwala na din ng amo ni Paloma kay Paloma ang negosyo niyang gulayan. Samantala, mariin namang itinanggi ni Freddy na siya ang bumaril kay Paloma. Ayon nga kay Freddy, hindi siya ang lalaking nasa livestream video dahil ng mga oras na iyon siya ay nasa kanyang bahay sa Angono. Ganun pa man, inamin ni Freddy na totoong nagkaroon siya ng relasyon sa ibang mga babae, maliban nga sa amo ni Paloma. Ayon pa kay Freddy, hindi niya magagawa ang krimen dahil itinuring niya ng anak si Paloma at hindi niya ito kayang saktan. Subalit hindi naman kumbinsido ang mga pulis sa salaysay ni Freddy dahil positibo siyang kinilala ng mga nakasaksi sa krimen. Ang livestream video nga ng malapitang pamamaril kay Paloma ay agad na nag-viral at nag-trending. Kung papanoorin muli ang video, makikita na 2 minuto bago ang pamamaril kay Paloma, nakatayo na sa kabilang kalye ang gunman. Kapansin-pansin din na tila nagmamasid ang sospek habang abala si Paloma sa kanyang pagtitinda. Indikasyon na pinagpaplanuhan na talaga ng gunman ang kanyang pamamaril sa biktima. Maya-maya pa, tumawid na ang sospek at sumulpot na lamang sa likuran ni Paloma habang ito ay naka-livestream. At ilang saglit pa, inilabas na nga ng lalaki ang kanyang baril at pinaputukan si Paloma. At matapos nga ang pamamaril, umani naman ng iba't ibang reaksyon ang mga netizens sapagkat ang ilan umanong mga tricycle driver ay hindi huminto si Paloma para siya ay tulungan. Kahit na marami ng mga tao ang pumapara para sila ay tumigil. Ayon sa mga comment, maraming dumaan na tricycle pero wala man lang umanong nag-atubili na huminto para itakbo sa ospital ang biktima. Labis silang nadismaya na tila walang gustong tumulong kay Paloma. Sagot naman ng isa sa mga netizens, sa ganong sitwasyon dapat munang siguraduhin na ligtas ang lugar bago tulungan ang taong nabaril. Malaki kasi umano ang posibilidad na baka na dun pa ang sospek at muling magpaputok ng baril. Tinutukan nga ng mga netizen ang lagay ni Paloma at dasal nga nila na tuluyang makarecover ang biktima. Matindi nga ang tinamong pinsala ni Paloma dahil siya ay tinamaan sa batok at naging kritikal ang kanyang kondisyon. Subalit patuloy na lumaban si Paloma para sa kanyang buhay. At January 19, 2026 nang kumalat nga sa social media ang mga post na pumanaw na umano si Paloma. Iba't ibang mga account nga ang gumawa ng post at nagsabing wala na umano ang biktima. Subalit lahat ng ito ay isang malaking fake news at ang katotohanan ay lumalaban pa para sa kanyang buhay ang biktimang si Paloma.
Ang mga malalapit kay Paloma ay pinasinungalingan nga ang kumakalat ng mga balita. Maging ang mga kabrad at kasis sa kinabibilangang fraternity ni Paloma ay nilinaw na patuloy na lumalaban ang tindera para sa kanyang buhay. Sa isang post nga ng nasabing organisasyon, January 19 ng alas 11 ng umaga, dinalaw pa nila si Paloma sa ospital. Sa isang screenshot naman ng kakilala ng stepmother ni Paloma, na-revive umano ang biktima sa ospital. Sa isang post naman, naging emosyonal ang tatay ni Paloma. 7 taon kasing hindi nagkita si Paloma at ang kanyang ama. At nang nagkita na nga ang mag-ama, hindi naman maganda ang kalagayan ng kanyang anak na si Paloma. Kaya naman gano'n na lamang ang pigkati ng ama ng biktima. Hilingan ng pamilya at mga nagmamahal kay Paloma na sana ay ipagdasal ng ating mga kababayan ang mabilis na paggaling ng tindera, lalo na at ang mga anak ni Paloma ay mga bata pa. Kumakatok din sila sa puso ng bawat isa para sa pinansyal na tulong na gagastusin ni Paloma sa ospital. Sa post naman ng isang kasis ni Paloma, kinumpirma niyang buhay pa talaga si Paloma. Subalit tinapat umano ng doktor ang kaanak ni Paloma na 50-50 ang lagay ng biktima. Samantala, ang suspect na bumaril naman kay Paloma na si Ferdy ay sinampahan na ng kasong frustrated murder. Si Ferdy ay nakakulong naman habang gumugulong ang kanyang kaso. Siya ay maaring maharap sa 12 hanggang sa 20 taong pagkakulong para sa krimen na kanyang nagawa. Para naman sa ating pangalawang kwento, tayo ay magtungo sa bansang Mexico. Sa Veracruz, Mexico, nakatira ang babaeng si Yesana Lara Gutierrez, 49 years old. Si Lara ay isang byuda na mayroong isang anak na babae. Ang dating asawa ni Lara ay si Enrique Arquiles, isang dating kanselor sa Tesipac na pinatay ng taong 2022. Sadyang malapit nga ang puso ni Lara sa paglilingkod sa bayan, kaya naman ng taong 2025 nagdesisyon siyang tumakbo bilang mayor ng kanilang munisipalidad. At ang eleksyon nga ay naktakdang mangyari ng June 2025. Tumakbo si Lara sa ilalim ng partido ng Morena. Sa umpisa ng kampanya, nakilala nga si Lara bilang malapit sa komunidad, madalas siyang nasa lansangan para makipagkamay at direktang nakikipag-usap sa mga botante. Sa panahon nga ng modernong kampanya, ginagamit ni Lara ang Facebook Live upang ipakita ang kanyang mga aktibidad sa bawat araw. Ito nga ay mula sa pag-iikot-ikot sa mga barangay hanggang sa pakikipagdialogo sa mga residente. Para nga kay Lara, ang live stream ay paraan upang maging bukas at transparent sa kanyang kampanya. Nakikita din itong daan ni Lara para maging boses ng karaniwang mamamayan. At May 11, 2025, isang karaniwang araw nga ng kampanya para kay Lara. Si Lara ay naka-livestream noon sa kanyang Facebook account. At nang kinagabihan, makikita nga sa video ang paglalakad ni Lara kasama ang kanyang mga taga-suporta. At lahat nga ay nginingitian ni Lara. Si Lara nga ay nakikipagkamay pa at minsan ay niyayakap pa niya ang kanyang mga botante. At sa kalagitnaan nga ng livestream, biglang umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril. At agad ngang nagkagulo ang paligid at ang may hawak ng cellphone na ginagamit sa livestream ay biglang nanginig. Maririnig nga ang sigawan at takbuhan ng mga tao. Pumaling na din sa ibang direksyon ang kamera at maya-maya pa naputol na ang livestream. Ngunit huli na ang lahat. Nasaksihan na ng mga manonood ang karahasan habang ito ay nangyayari. At nang kumalma na nga ang lahat, tumambad sa kanila ang sinapit ng kandidatong si Lara. Si Lara ay tinamaan ng balala at tuluyan ng binawian ng buhay sa crime scene. Gulat na gulat nga ang mga tao na taga-suporta ng babae at ang lahat ng tao sa kanyang paligid. Mabilis namang nakarating sa mga pulis ang madugong krimen at agad silang rumesponde sa lugar. Agad nilang kinordonan ang lugar at nagsimula ang kanilang investigasyon. At ang nangyari ngang insidente ay nagdulot ng malawakang pagkondena mula sa mga kapwa politiko ni Lara hanggang sa mga ordinaryong mamamayan. Ayon nga sa mga mamamayan at botante, ang pangyayari na krimen na ito ay isa ngang political violence sa atas ng bansang Mexico. At April 2025, ilang linggo bago mamatay si Lara, isa ding kandidato sa Veracruz ang tinambangan at tinapos ang buhay. Napag-alaman na bukod nga kay Lara, tinamaan din ng bala ang anak niyang babae at 3 pang kanyang mga taga-suporta. Sa investigasyon nga, isang Domingo N ang iniimbestigahan sa likod ng krimen.
At makalipas nga ang ilang linggo nang naaresto si Domingo pero sa iba niyang kaso. At nakakalungkot nga na hanggang ngayon ay wala pa rin konkreto at malinaw na impormasyon kung sino nga ba ang taong nasa likod ng pamamaril kay Lara. Pero isa lamang ang malinaw para sa mga nagmamahal kay Lara. Politika ang pinaniniwalaang nilang motibo kaya tinapos ang buhay ng kandidata. Ang kawalan nga ng agarang pagkakakilanlan sa sospek ay lalo pang nagpalalim sa takot at galit ng publiko. Ayon sa kanila, ipinapakita lamang nito kung gaano kahirap panagutin ang mga taong nasa likod ng ganitong uri ng krimen sa kanilang bansa. Kung ikaw ang tatanungin, pabor ka ba sa pagla-livestream? Hindi ba maging ang mga artista sa ating bansa ay iniiwasang i-post ang kanilang mga aktibidad sa bawat oras online? Dahil nga ito ay delikado at posibleng may nagmamatsyag na masamang tao at pwede ngang ikaw ay manmanan ng hindi oras. Ikaw, mahilig ka bang mag-livestream at ipinapakita ang araw-araw mong ginagawa? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!